Ngayon no, nasaan na ba tayo? Eto kay Attorney Claire Castro, mga kababayan. Sandali. Kay Attorney Claire Castro, alam niyo po yung pinakamatalino na ito po ng gobyerno. sabi ni Marcoleta, pinakamatalino o pinakamagaling. Eh yan na po ang pinakamagaling naming reporter doon sa Net25. Ito akala yata mapapaikot si Attorney Claire. Kaya sabi diyan sa sa ibabaw, akala nyo siguro mako-corner nyo si Yusek. Ingat kasi sa pagtatanong. Tahimik ngayon si Escudero, sabi ni Ma'am Malu, si Ron. 'Di ba? Ngayon mga kababayan, eto, pakinggan nyo ho yung tanong ha. Nung tanong, nung pinaka o yung magaling. Kala ko naalis na ito kasi hindi marunong sumunod sa protocol yung pinakamagaling daw po na reporter ng Net25 na hindi marunong sumunod. Anak ng tipaklong yun. Pinakamagaling kasi hindi marunong sumunod doon sa mga protocol. Meron po bang pinakamagaling yung paulit-ulit yung tanong? Yung tinanong mo na kanina, itatanong mo ulit, tapos itatanong mo bukas, tapos sa isang araw ulit. Ang ibig sabihin po nun, mga kababayan, mahina pong umintindi kapag paulit-ulit. Minsan, kapag ikaw yung tinatanong, mabubwisit ka na lang Mabubwisit ka na lang. Sabi ni Virgie Badiola, nag-disappear na daw si Quezon. Hindi naman siguro. Baka lang baka tahimik lang, hindi lang makasagot o pinapalipas lang yung issue. No? Mukha lang nag-disappear kasi hinahanap po nung sila Jerica Canindin. Pakinggan ho natin yung pinakamatalino, pinakamagaling ng Net25. Yusek, good morning po. Sa kabila po ng paulit-ulit na sinasabi po ng gobyerno, especially Parang ikaw yung paulit-ulit Sabi, Mark, bumoboto pala kami ng magnanakaw. Sabi ni Arman Raquinho. Tuloy. ng Malacanang na lahat ng involved sa anomalya po sa flood control projects ay kakasuhan kapag talagang napatunayan po na sang... Oo. Ganyan katapang ang Pangulo. At ito mga bossing kung mapapansin nyo po, ito yung pinakamalawak, pinakamalaki, pinakatalagang buong Pilipinas, no? Na pag-check, pag-iimbestiga sa mga korap. Ito mga bossing, pinakamalaki. At mismo, kung paano po natin malalaman, makikita na seryoso ang Pangulo, siya mismo talaga ang pumupunta doon sa mga lugar para mag-imbestiga. Siya po mismo ang pumupunta doon sa mga lugar para tignan yung mga sinasabing completed na daw po na flood control project. And kudos din po doon sa team ni Senator Ping Lacson. Sila din po, no? Titignan nila, hahawakan nila yung papel, no? Ganito ginagawa nila Senator Ping Lacson Akala mo, alam kasali. Hindi, pero ganito ang napapansin kong ginagawa ng team ni Ping Lacson, no? Di nakaantabay sila doon sa site ng Pangulo. Yung sumbong kay Bongbong. Joke lang No, baka doon sa sumbong ng Pangulo. Titingin sila sa site. May mga nagsusumbong doon, no? Ngayon, ito po, ganito, bla bla bla, yung proyekto po dito sa amin. Sabi tatapusin ganito, ganyan. Ang completion po dapat September 4. Speaking of September 4, dapat yung kay yung proyekto ni First Lady tapos na ng September 4 pero hindi pa Diskaya ang gumawa nun. Butas tumutulo yung mga kisame kundi ako nagkakamali. Sisilipin nila yan ngayon. Tapos pupunta sila, hahanapin nila yung papeles. Tingnan nga natin kung ano ba ang lagay o ano yung report ng mga yon doon sa kanilang proyekto na flood control. Makikita nila completed. Completed na. Ngayon pupunta sila doon sa lugar na isinusumbong. Makikita ho mga kababayan, naku wala pang katapusan to Yung mga yung mga semento na pupulbos, etc. Doon po. At sabi ko nga mga bossing, handa na tumulong doon sa independent investigation ang grupo ni Senator Ping Lacson, mga bossing, para matukoy yung mga yan kasi sila mismo pinupuntahan maski po ang presidente pinupuntahan po nila lahat yan. Ito daw po ay patungo na daw po sa mga Duterte. Ano po ang sagot ni Yusek Claire Castro? Sila
Sabi po ng ilang mga kritiko ng administrasyon, itong investigasyon daw po sa anomalya sa flood control projects ay mauuwi lang din sa mga Duterte. Ano po ang reaction ng palasyo dito? Ba't naman nila masasabing mauwi sa mga Duterte? May Nagmamadali kasi sila no? Nagmamadali sila paano kung talaga diyan mapupunta yan? Di ba? Kagaya na lang mga bossing. Mga Diskaya, yung si Sara Diskaya. Tinanong, di ba si Bato? Medyo napaganon nga yung mata ni Bato. Di ba? Tinanong si Bato. At tinanong ni Bato si Sara Diskaya. Kailan po kayo nag-umpisa ng construction company? 2012. Yun po yung pinapalabas at pinapaulit-ulit ng mga DDS. Hindi naman panahon ni dating Pangulong Duterte. Ang tanong doon, kailan nag-umpisa Kailan po kayo nag-umpisa ng construction company ganyan? 2012. Ngayon, yung pangalawang tanong, kailan po kayo naging involved doon sa mga flood control project? 2016. Kasi diyan po malawakan no? Malawakan pong inihahayag nila, kompleto na daw po yung proyekto, pero hindi pa. Diyan yung mga ghost project, yung mga flood control. Di ba? Lucy Minagawa, at Marlene Castro, at Addictus Rex. Di ba, mga kababayan? Yun yung malinaw dun Mismo, yung mga nasasangkot ang nagsasabi na 2016. Ito pa ipinagtatanggol ng mga DDS. 2016 daw po, Marso, kung di ako nagkakamali, no? Pero bago ihalal bilang Pangulo si dating Pangulong Duterte, ay inilagay na sa DPWH or nag-umpisa na yung mga Diskaya sa yung mga flood control na yan. Sabi nila, hindi pa naman to panahon ni Digong Marso Marso ito, panahon ni Pinoy ito. Tapos si Digong nag-umpisa July 1. Ganun daw No, so hindi na daw po si Digong yun. Kabuuan yung mga proyekto, lahat ng mga proyekto nila, pasok doon sa panahon ni Digong. Di po ba? Sinasabi nila, kay Pinoy panahon yan. Hindi. Kabuuan ng pamumuno ng dating Pangulong Duterte, doon sila na mayagpag. Yung kay Pinoy, patapos na din yung kay Pinoy nun. Siyempre, kapag ka nailagay dyan yan, si Digong na ang mamamahala sa mga ganyan. Si Digong na ang titingin. Yung gobyerno na ni Digong ngayon ang titingin dyan. Di ba? Napansin ko lang, female version ni Michael B. Si Sara sa The Queen. Tuloy. Ano sabi ni Atty. Claire? Sa anomalya sa flood control projects ay mauuwi lang din sa mga Duterte. Ano po ang reaction ng palasyo dito? Ba't naman nila masasabing mauwi sa mga Duterte? May kinalaman ba mga Duterte sa mga anomalyang flood control projects? Kung mayroon po, malamang makasuhan din sila. Yun naman talaga Yun naman dapat ang sagot Kung meron, talagang makakasuhan yan. Pero itong mga nakikita po, yung mga ghost project, alam nyo mga kababayan, sa bayang Pilipinas po, no? Meron silang ipinagmamalaki, yung mga DDS. 14,000 na flood control ni dating Pangulong Duterte. Na ang sinasabi nila, mga bossing, bakit daw, kumbaga, bumabaha sa pamumuno ni Bongbong Marcos? Tanungin ninyo, yung 14,000 na ipinagmamalaki nung administrasyon ni Digong na flood control, bakit hindi gumagana? Ang mga flood control naman po, wala namang expiration date yan, mga boss. No? Kung meron man, 50 years, 40 years, mga ganon. Hindi naman po flood control ni Duterte. Hanggang ano lang yan hanggang katapusan lang ng termino ni Duterte yan Hindi naman ganon. Di po ba? Hindi naman, papasok na yung termino ni Bongbong Marcos. So ngayon, kailangan magpatayo ng sariling flood control si Bongbong Marcos. Hindi. Pangmahabaan yan. Ibig sabihin lang po, mga bossing, yung 14,000 na ipinagmamalaki, hindi gumagana. No, hindi naman lahat. Pero karamihan hindi gumagana. Or baka paano nga naman gagana? Paano nga naman gagana? Kung yung iba doon, wala. Kung yung iba doon, ghost.
Vice President. Di ba? Ghost flood control, mga bossing. Sorry. Hindi kasi mukhang ghost Vice President na din ho tayo. Hindi ko na maramdaman talaga ang Vice Presidente. Lagi ko na lang kung naririnig, mga kababayan, is paulit-ulit po na bring him home. No? Samantalang etong kay Pangulong Bongbong Marcos, kahapon, nung isang araw lang ho. Di ba? Inauguration. Sabi ni Ferdinand Longalong, tayo ba MR laman ng kamao ng humbaloslos? Thank you po. Salamat. Christian Bascones, PRT. Napasalamat na lang ho, mga bossing. Napasalamat na lang. Alisin na ho natin yan at dumako tayo